Okay, good evening. So nakapagpahinga na po itong genset natin ng 1 oras. So ngayon ipapakita ko naman po yung procedure kung paano siya startin. Okay? So let's say na first time po natin siyang start. Okay? So ang unang gagawin po natin is check. Ilaw. Okay, wala pa. Kasi kailangan natin yun dito. Yan, para makita natin yung mga ilaw. Okay. Then baba. Okay. So assuming na first start, off lang muna natin. Ang first na gagawin po natin is i-check natin yung mga fluids. Okay. So diesel, andun po yung ating ball. So ito po yung manual indication ng diesel via floater. Wala po tayong indication doon sa instrument panel. Yung isa po natin, meron siyang digital. Naka-indicate by bars. Pero ito po is purely analog. Okay. So, ang una po natin gagawin pag open ng makina after ma-check itong diesel is to check yung cooling system, which is itong ating engine coolant. So, pwede na po tayong magdagdag. Kasi may mga coolant po, nasasabihin niya, cold, nandito yung level, hot, nandito yung level. Pero ito po is single indication. So, normally, ito po yung minimum and maximum. So, yung level po na yan is okay pa naman, pero better na matapapan siya sa next na maintenance. Okay? So, second is ito, very important. Itong engine oil. Okay? So, yun po yung kanyang 1 hour level. Okay? Wala po tayong pangpunas, pero better pag meron po tayong dalang pamunas. Okay? So, yun po yung kanyang indication. So, all goods. Nasa above konti ng center. Okay. Then, kailangan na rin po nating linisan dahil ito po yung mga tubig galing sa bagyo. Okay. Battery, 12 volts. Okay. So, good na po ang ating inspection. And also po, ugaliin lang natin na mag-visual. Lalo pag matagal na hindi nagamit, baka mamaya meron pong pusa dyan. Kaya alaga or meron pong nakabara doon. So yung belt, check po natin yung belt. Doon naman siya. Okay? So means good. And then ayos siya. Kung kanyang tambutso, goods, walang nakabara. So make sure wala pong nakapatong dyan. Okay? So after 360, okay na po. Then, start na po tayo. Okay? And then after starting po, papakita ko sa inyo kung paano naman ang paglilipat natin sa main box. Kasi meron po tayong tinatawag na automatic transfer. Pero itong sa atin po is manual. Wala po tayong install na automatic transfer. Automatic transfer means pag karoon ng brownout, merong magde-detect na machine. And then, i-auto on niya itong genset. Normally, yun po yung ginagamit sa mga hotels, hospitals, bangko, sa mga big establishments. Pero, since residential to, and hindi naman po ganun kalaki yung sinusuplayan, so, manual na lang po ang ating ginagawa. So, mamaya papakita ko po sa inyo sa switchboard natin. Okay? So, again, check natin yung kanyang accelerator. Ito rin po yung pinaka-fastest na let's say nakasagad po tayo. Nakasagad. So, pwede po nating pindutin ito para pang mabilisang bumalik. Yan. And yun din po ang trabaho, let's say. Pero hindi po yun ang talagang ginagamit in case of emergency. Okay. So, may pang-hold din po pala doon.
para hindi po bumababa yung accelerator niya. So ito po yun, yung emergency button. So in case na kailangan nating i-shutdown yung genset ng mabilisan, pwede po nating pindutin dito. Okay, so clear, start. Okay, so pagka-start po, wait natin ulit ng 2 minutes para po mag-warm up naman, and then pa-power up natin, and then i-on natin dito. Pero bago po i-on ito ang isang kailangang tandaan. Bago po i-on ito, once na na-reach natin yung 60 Hz and 220 volts, yung susupplyan po natin nakalagay muna sa electric para hindi po mabigla yung pasok ng kuryente from source diretso sa users, meaning sa bahay. So mas maganda pong nakaset na ito, nakarun na sa tamang RPM, tamang voltahe, tamang hertz, tamang frequency, and then i-on na po natin. So pakita ko po sa inyo. Okay, so pwede na po nating i-run yun. Okay, so again, power up. So 60, 50, nasa 50 po tayo sa frequency. Okay, so 60 Hz, 220 volts, 20 per calibration po, per line. So pag kulang po, dito naman yung kinokontrol. Gusto ng babaan, 220. Okay, so yung sinasabi ko po na bago i-on ito, kailangan naka-off po muna sa main users, okay? Para po hindi mabigla yung pasok ng kuryente once na in-on natin to. Okay? Pakita ko po muna, dali ko po kayo sa main box. Okay, so ito po yung sinasabi ko, assuming na nagsimula tayo na walang kuryente and nakalagay tayo sa Iselco. Okay? Iselco. Okay. So ngayon, o-on po natin doon. Okay, so nandito po tayo ulit sa main box. Again, nagkaroon po tayo ng dalawang main box kasi ito po hiniwalay yung isang kwarto. Pero normally po, kahit nasa isa na po sila, kaya lang late po na ginawa ito, so nilagyan na lang siya ng sariling box. Okay, so ang gagawin po natin is from Iselco to generator, baba. Yan. And then Iselco down, switch up. Okay, so yun pa, meron na tayong ilaw. So yun lang po ang pag-ooperate ng generator set. Okay, so sana po nakatulong itong video na to sa mga mag-ooperate ng generator sets. Okay, okay, so binalikan lang po natin ito. Make sure so mga ilaw natin available. So pa. Okay, so check na po natin ulit bukas na ng umaga. Okay, okay. Ito po ang ating Shindaiwa diesel engine generator TG250Mi 25 kVA pa. Okay, lucky. Salamat po.